ng barko nila, tita, oh. Hello guys, I am the captain of MV Valentina and we have visited our kababayan here at Port Lincoln. So I am the bosun. I am the one who monitoring the deck crew. Dito naman, next! Good day. I am AB Joseph Talosay. AB means evil-bodied seaman. Ashrid. Oh, narinig nyo naman, di ba? Oh, kailangan ko pa ba explain? Ay, natural. Para mas maintindihan ng maayos. Hello mga tita and tito. So for today's video, ang topic natin is about ng mga seaman, no? Okay, seaman loloko. No, hindi mga seaman loloko. Ito mga bisita ko ngayon. Mga ano lang yung linyahan natin yun sa Pilipinas ba. So today sila yung bisita natin, tita. After na nagsimba, sabi ko magpasyal sila sa bahay kay magkape-kape tayo. Pero ang ending, nag-lunch din kami. Sinundo ko sila dun sa harap ng foreshore, tita. O kasi medyo mainit ngayon, ayaw ko silang masira ang kanilang mga kutis kay mga hamis sila sa barko mo. Diba? So pagpunta ng bahay, andyan pa man si Uncle, magpunta man siya ng work ng 2. So dumating sila ng lunchtime. Kaya sabi ko talaga, mas mataas pa talaga yung panahon na makapagluto pa ako, no, para makapaghigop din kami ng mga sabaw-sabaw. Tsaka nagadobo din ako ng manok. Kaya alam mo naman si Uncle, hindi man niya nagasabaw. Nakilala ni Uncle si Tito Alejandro kahapon doon sa work niya kasi nagbili nga siya ng juice doon sa may alcohol. So sabi ni Dad, walang kaming juice dito. O nagbili na lang si Tito ng kahit na ano doon kasi nagajiging-jogging nga siya palibot dito sa aming area ba. Tsaka sabi niya, asawa ko Pilipino. Alam niyo naman yan si Uncle, very proud din sa akin. Ay, joke lang. So kung may mga Pilipino na magpunta dyan, sabi niya, yung asawa ko ba Pilipina ba? Maganda yun? Ay, joke lang. Joke lang. Pero pagkilala yun alam mo naman, malapit din sa puso ni Uncle mga Filipino, tita. So pag may mga seaman na nagadaan, nagabilihan sila doon mga drinks doon kay Uncle. O, ginapadayaw agad din ni Uncle yung asawa niya O. Naghahanap daw si Tito na mapalitan ng dollars niya kasi nga US dollars yung kanila, papalit ng Australian dollars ba? Para makabili-bili man siya. Tapos sabi ni Dad, ay si asawa ko ang may marunong dyan. Kasi may kilala yan siya dito, yung si Tito Mark ba? Si Tito Mark naman yung entertain ng mga seaman dito. Siya yung nagapalit ng kanila mga dollars para makapag-shopping din sila. Tsaka ginapasyal-pasyal niya, ginapapuntay dun sa bahay niya. O, kumbaga ako saibit lang minsan. So, magpakilala muna mga titos, ha? Makinig kayo. Okay, hello guys, I am the captain of MV Valentina and we have visited our kababayan here at Port Lincoln. Well, I'm the captain, I'm the one in charge of the general operation of the vessel. Below me, we have 2 departments, the engine department and the deck department, which have their own separate function. And all the instruction from the owner, charterer, I'm the one who is going to give it or to instruct this one to chief officer and So chief big engineer. boss, big boss. Okay. From Iloilo. From Iloilo City. Tikalo ni, Tikalo. Big boss. Oh, next. Big boss na Big ano. boss na Tikalo. Alright, next. Ito si So I Tito. am the bosun. I am the one who monitoring the deck crew. The one who, the captain and chief mates, second hand. Okay. The one who monitoring the works at deck, the maintenance, and delegate the work. Oh, cool. From Pangasinan, no? From Pangasinan. Ilocano. Ilocano. Ito naman, next. Good day. I am AB Joseph Talosay. AB means evil-bodied seaman. My work on board the ship is during maneuvering the ship, I am a helmsman or So, ikaw driver? simple driver. A Oh, driver of driver the ng ship. barko. Yeah. And when the ship is on the voyage already, call this one, the steering machine of the ship is put into automatic. My job is to assist the bosun in maintenance of the ship, Okay. maintaining the safety on board the ship, and as a support level, like painting, derusting the ship, Cool. cleanliness, maintain cleanliness on board the ship. Okay, from Yeah, from the Antique Carayan. Philippines. Okay. It's Angko. Angko. So
So after namin kumain, tita, nagpa-picture-picture muna kami as remembrance kasi minsan lang nangyayari ito no na may bisita tayo tsaka mga seaman. Nung nakilala ni Uncle kahapon, si Tito Alejandro, so pinakausap sa akin para i-introduce ko nga sa kanya yung magpalit ng dollars, no, na mapalit man sila ng dollars. Sabi ko agad sa una-unang tanong ko sa kanya, Tagalog, Bisaya, Ilonggo. Sabi ni Uncle, Ilonggo, ma'am. Sabi ko, Ilonggo, man tapariha tayo ng tikalon eh. Ayun na, tikal-tikal na kami agad, tsaka invite ko na sila sa bahay. Pagpunta na ni Uncle ng trabaho, kami naman, diretso na kami doon sa mga magagandang view, tita. So, dinala ko yung mga titos dito sa Marina, dito yung magagandang places, mga gandang tanawin, no? So, pinaikot-ikot ko sila kasi sabi nila, tita, hindi naman daw sa lahat ng mga port na pinuntahan nila, pwede silang gumala, te. Maliban ako may mag-drive sa kanila, yung may mga organizations na ng mga seaman, sila yung nag-guide sa kanila, bawal sila magpunta-punta dito, bawal maganon-ganon. So, buenas talaga dito sa amin na allowed sila, tita, na maglabas o may mga susi sa gate ba, pwede sila maglabas-labas at saka buenas na din nakilala nila nga kami ni Uncle o meron din ditong si Tito Mark, siya yung nag-entertain sa mga seaman natin, no? Siya yung nagapalit ng kanila mga dollars, tapos ginaikot-ikot niya minsan, napunta dun sa bahay nila, nagabanding-banding sila ng konti. So buenas lang talaga na nakita nila kung wala akong trabaho ngayong araw. Ay wala man para talaga akong trabaho, nakalimutan ko. Wala pala akong obligasyon ngayon ba sa Lola na puti. So, ikot-ikot ko sila. Dinala ko dito sila sa lookout para naman kahit pa paano makita nila yung view ng Fort Lincoln. Yun yung barko nila, tita. Yan. No, pati yung mga grapes na nadaanan namin, pinunduhan namin. Ay, ako nga yung driver. Hanggang umuwi na kami before mag alas 4, tita. Kasi may work yung isang tito natin. Yan. May work siya ng alas 4. Kaya before nag alas 4, inuwi namin siya. Tapos kami, nagdiretso na naman kami dun sa bahay ni Tito Mark. Yung nagapalit ng dollars ba? Ganyan. So, andito kami ngayon sa isang bahay niya. Dala-dala dito sa, ay, may balunggay si Tito. Magtanim bala ako ng balunggay, mabuhay pala, no? So, may mga ice cream dito si Tito kasi mainit nga. Konting chika-chika, ganyan. Kung ano mga pangyayari sa mga buhay-buhay natin, no? Sa Pilipinas man, no? Dito sa Australia, at saka sa mga places na pinuntahan nila, mga every fort. So, pagtatapos dito ng Fort Lincoln, tita, papunta na sila ng Adelaide. Ang bilis lang talaga ng oras, tita. Kailangan na nila bumalik sa barko kasi nga si Tito Captain, may tumawag na sa kanya, yung kanilang principal. Sabi niya, ipasa na daw yung mga assignment. Ay, mga work ba? Para at least masettle kasi paalis din sila bukas. Mga alas 11 daw ng morning, paalis na yung barko nila, tita. Kaya lahat-lahat ng mga papeles din o whatever na mga kailangan, tapusin na ba, ipasa na ba. Yung mga titos pala natin, tita, may mga asawa na yan, may mga anak, may apo na ngayon si Tito Captain, no? Tsaka yung isa, teke na yun. Actually, ang crew nila dito, tita, sa barko, mostly Filipinos. Parang 20 plus yata yung Filipino, tapos isang Ethiopian lang, te. Pero yung iba, nag-work sila, tapos yung mga nakababa, day off nila yon. Tapos yung isa, mag-work na naman, may mga shifting sila ba? Yan mga photos namin taken today. Di ba maganda, tita? Inikot-ikot ko sila. So one day, pag magpasyal kayo dito sa amin, magsabi lang kayo, kaya ikot-ikot ko din kayo, ha? Message lang.